Magandang umaga sa lahat sa Pilipinas. Meron na tayo i-discuss to, madali lang. Ang naging mainit na topic ay ngayong araw ay, totoo ba na nandun si Lisa Ararita Marcos sa loob ng hotel, room 504, Beverly Hilton, nung natagpo ang patay si Paulo Tantoco na overdose sa cocaine? Todo tanggi ang Malacanang. Lahat tanggi. Lahat tanggi. Ang tawag dyan sa mga abogado, weakest defense. The weakest defense is denial. So, ang nangyari, lies and denial. So, the best defense talaga dyan, sa totoo lang, ang hindi nila kaya. The best defense is hair follicle test. Bakit hindi yung gawin ng hair follicle test? Yan ang pinaka-the best na defense. Kasi pag hindi kayo magpapa-hair follicle, paulit-ulit na lang po yung babatuhin kayo na masisira yung inyong focus sa kung anong programa na meron kayo. Masisira ang focus ng BBM sa mga programa na gusto niya mangyari hanggat hindi siya nagpapa-hair follicle test. There is no other way. Hair follicle test. Ngayon, nung naglabas nung mga 5 days ago o 4 days ago, ang Beverly Hills Police Department ng resulta na namatay si Paulo Tantoco dahil sa overdose ng cocaine or accidental overdose ng cocaine. Ibig sabihin po, doon siya namatay sa loob ng room 504 kung saan natagpuan ang patay ng katawan. So ngayon, kung ibig sabihin yan ay the only way for them to defend themselves is there is no room for denial. Yung denial na magiging wala yan. The only defense na pwedeng gawin ni BBM ay hair follicle. So ngayon, dapat kailan ka pa magpa-hair follicle? BBM at saka Lisa. Ulit-ulit na lang po yan. Kahit anong gagawin nyo, magagalit na lang kayo. Ang style nyo, tatawagin nyo, fake news ang lahat na nagtatanong sa inyo. Lahat na nagsabi, dami pong ebidensya na magkasama sila. Kung ang asawa ni Tantoco ay personal secretary ni Lisa, hindi nyo pwede sabihin na hindi kasama sa entourage si Paulo Tantoco. Kaya lahat na po ng sinasabi, dapat kung talagang kung talagang gusto nyo ito, hindi po ito madadaan sa kaso. Ang kaso kasi sa korte, ang may obligasyon sa magpapatunay yung nag-akusa. Pero pagdating po sa publicity, ang nag-akusa ay hindi na kailangan na magkabibigay pa ng ebidensya. Kung hindi, ang nagdidepensa ang magbibigay ng ebidensya. Ang problema, wala kayong ebidensya, binigay pa ng kwento, tapos ililabel nyo na, tawagin nyo na fake news ang lahat na nagsasabi. Wala ko yung mapapagyan. Kaya the only way, if you wanna hang out, okay. Ganun lang po yan. If you wanna hang out, okay. Kaya nakakahiya naman. The only way, paulit-ulit po yan na atake. Hindi makapokus yan sa zona yan si BBM, kung ano sinasabi niya. Kaya tapos, may style pa kayo, dinadivert nyo. Ang cocaine is na istorya. Ngayon, pinapasok nyo sa sabungero para naman, may iba naman ang kung tingin ng mga Pilipino, sasabihin, si Duterte pala involved sa sabong. Kita mo? Tapos nagkataon, bakit lagi nagkakataon? Nung nakita na namatay nung March 9 sa Pilipinas, ito si Tantoco, ay doon kasama niya si Lisa. Ay bakit po nangyari na nagkataon naman na umuwi naman ng Pilipinas galing Hong Kong si Digong Duterte at tinuli ninyo. Pililit ninyo para yung atensyon ng Pilipino ay mapunta doon kay Duterte. Hindi sa pagkahuli kay Tantoco na namatay siya sa loob ng hotel, ng Beverly Hotel. Tapos tatawagin niyo pa yung Beverly Hills Police Department na nagsasabi na okay ng dahilan ng pagkamatay. Tapos tatawagin niyo fake news. Nakakahiya naman kayo. So, dapat kayo sana, lagi na lang kayo ng kanta ng paboritong kanta ni Eric Clapton. If you wanna hang out, okay. So, nakakahiya, di ba? Kaya, mga ladies and gentlemen, abangan natin kung ano na namang mga kasinungalingan ang gagawin na. Yung pala, maalala ko si Ibo Teodoro. Yung pala, citizen pala ng Malta.
tumakbo pang presidente ron, tapos multi-citizen pala. Ano ba naman kayong klase ngayon? Anong klase mga opisyal ng bayan? Tapos nandiyan na, nakasampa naman ako kanina ng petition ko kung warrant to laban kay Erwin Tulfo. Buti na lang nakaipon ako ng 60,000 pambayad. Ang mahal-mahal. Anyway, galing po sa donation yon ng mga subscribers ko at saka ako. Nagtipon-tipon kami ng pera para lamang makasuhan si Tulfo. So, kasi hindi pwede na American citizen maging senador ng bayan. Kaya, salamat po. Mabuhay kayong lahat mga subscribers ko. At kailangan mabuhay tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Hindi pwedeng denial. Kailangan ebidensya talaga. So hanggang dyan lang, magandang umaga po sa lahat-lahat. In case of emergency evacuation, follow the